Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Remulla, minaliit ang banat sa kanya ni VP Duterte. Minaliit lamang ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi umano alam ni Remulla ang kanyang trabaho. Ayon kay Remulla na sanay na siya na tumanggap ng anumang batikos at ito ay parte ng kanyang trabaho. Hiniit na lamang ni Remulla na ang mga pahayag ng Vice Presidente ay lubhang nakakabahala at nakakabigla lalo na at naging Education Secretary pa ito na isang hindi magandang halimbawa sa mga mag-aaral. Magugunit ang inihayag ni Vice President Duterte na hindi umano alam ni Remulla ang trabaho nitong nang sabihin na pinag-aaralan nila ang maaaring kaso laban sa Vice Presidente dahil sa mga pahayag nito na paghukay sa bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at kanya itong itatapon sa dagat. Samantala, VP Sara, handang magpa-psych exam at drug test. Handa si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa psych exam at drug test matapos questionin ng mga kritiko ang kanyang mental health. Tiniyak ni Duterte sa publiko na walang mali sa kanya ngunit handa pa rin siyang sumailalim sa mga naturang pagsubok upang patunayan na siya ay maayos at malinis. Gayunpaman, may kondisyon ng Vice Presidente bago siya sumailalim sa parehong nasabing test. Hinamon niya ang mga mambabatas na kumo-question sa kanyang katinoan na magpa-drug test din sa paniniwalang sila ang mga unstable. Mga ka-happy hour, pansamantalang pinuputol ang MBC TV Network News Update para sa 10 AM at 2 PM edition upang magbigay daan para sa special coverage ng DZRH tungkol sa situation briefing sa hagupit ng Bagyong Christine simula kaninang alas 10 ng umaga, at susundan ng Senate hearing sa abuso ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Quiboloy, simula mamayang alas 11:15 ng umaga. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Muli kaming magbabalik ang iba pang mga balita mamaya para sa mga susunod na oras.